Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ang nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog, gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises." "Ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob."
Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang mga daing. Kaya bumaba ako upang sila iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay." Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga, ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang pag-alala sa akin ng lahat ng saling lahi." Ang salita ng Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mo lilimutin iyong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan, natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung ubibig na may lubos. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay nalilima ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Gayon din, nabinyagan sila sa lahat sa ulap at sa dagat bilang katagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang espiritual mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito ay babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magrereklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyaring ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot sa huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sino mang nag-aakala na siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. Ang salita ng Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea? Dahil sa gayon ang sinapit nila. Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo. At ang 18 namatay nang mabaksakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Ellen Samson, papunta sa airport, kailangang makapag-board siya ng alas 9 ng umaga. Napakatindi ng traffic nung araw na iyon, kaya na-late siya. Hindi siya nakapag-board ng 9 a.m. sa flight 271 bound to Hong Kong. Wala na siyang magagawa. After 30 minutes, pag-alis ng eroplano, isang balita, ang flight 271 nag-crash into the sea. 326 passengers died in the crash. Punong-puno po ng pasasalamat si Ellen. Talagang sabi niya, nagpupuri sa Diyos, iniligtas ako ng Diyos. Isa sa eksaktong pananalita niya, the traffic jam was really providential. Kaya maraming Kristiyanong sasang-ayon dito. Pero kung pag-iisipan mo, imagine, ibig bang sabihin, gumawa ng traffic ang Diyos para iligtas siya? Papaano yung 326 passengers isinakripisyo para sa Kanya? Nasana po nakikita nyo. Kasi ganito yung usapin sa Ebanghelyo. May nagbalita kay Jesus, pinapatay ni Pilato yung ilang Galileo kung kailan pa naman sila naghahandog sa templo. Ano ang sagot ni Jesus? Akala ninyo, higit na makasalanan sila? Ganoon din. Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kung hindi nyo pagsisisihan at tinalikdan ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo. At yung 12 na namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe. Bakit po ganito? Kasi para sa mga Hudyo, anumang trahedya, anumang aksidente, o masamang pangyayari ay parusa dahil sa kasalanan, hindi man mismo ng tao
kundi ng magulang nila. Sila yung nagdudusa. Ganyan po ang pagtingin ng mga Hudyo. Kaya kapatid, anuman ang nangyayari sa buhay mo, ay deserve mo batay sa uri ng pamumuhay mo. Ganyan po yung pagtingin ng mga Hudyo. Pero ito, ang hindi katanggap-tanggap kay Jesus. Jesus rejects this traditional interpretation of events. Kaya kapatid, ibig sabihin nito, kapag mayroong hindi magandang nangyayari sa iyo, hindi ka pinaparusahan ng Diyos. Kaya karugtong po ito ng madalas ng tanong sa ating pananampalataya, bakit hinahayaan ng Diyos na may magdusa at maghirap? Random. Kaya ibig sabihin, ang kasalanan is not the immediate cause of any accident, calamity, disaster. Ibig sabihin, hindi dahilan at sanhi dahil nagkakasala ka sa mga nangyayari sa iyo. Sana makita natin ito, kundi bagkus, they are providential invitations to repentance. Ang sinasabi sa atin ni Jesus, anuman ang nangyayari sa atin is not something sent by God. Dahil kapag ganun po, ay wala na tayong magagawa. Parang gulong ng palad. Minsan nasa ibabaw, sana bukas nasa sa ilalim, sana bukas nasa ibabaw naman. Kinakanta pa natin yan. Kung ganyan, automatic na. Parang itinakda. Hindi po, kapatid. Pinagkalooban tayo ng kalayaan. Sabi nga, things happen at random. Ang ganda-ganda ng buhay mo ngayon, bigla-bigla, mamaya, may sasabihin sa iyo, isinugod sa ospital. Di po ba? Kaya nga, things happen at random. Pwede yung mabubuting tao suffer bad things, pero yung masasamang tao are the worthy beneficiaries of good things. Kung sino pa yung masama, sila pa yung parang nagtatamasa. Madalas nating nararanasan yan. Pero pwede rin yung baligtad. Kaya as a rule, tandaan po natin, God does not intervene. Hindi nakikialam ang Diyos sa mga pangyayari, sa mga detalye ng ating buhay bilang panlabas or outside cause influencing the chain of events. Pero naniniwala tayong pwedeng makialam ang Diyos. Kaya nananalig tayo sa pananalita ni Apostol Santiago na ang panalangin may pananampalataya ay dinidinig ng Diyos. Kaya tularan po natin si San Pablo, sabi sa kanya, kung talagang mahal mo ang Diyos, you will seek Him in all things, in all events, in all happenings. Hahanapin mo siya, pangit man o maganda ang nangyayari sa buhay, nasa ating kalooban, nasa ating attitude, na nagmamahal sa Diyos, na lagi kang tutugon positively. Ibig sabihin ng mahalaga, hindi kung ano ang nangyayari, kundi paano mo hinaharap ang mga nangyayari sa buhay mo. Some people react negatively sa mga paghihirap ng buhay and they become bitter. Pero yung iba, they react positively. Punong-puno pa rin ang pagtitiwala na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko. And they become better. Kaya kapatid, nasa iyo yung pagpapasya. The choice of what we become is really ours. Bitter or better? Lahat naman po tayo nagdadaan sa ganyang hirap eh. Hindi ko malilimutan, noong kabataan ko, yung bunsong kapatid laging nasa ospital. Eh noon, ang hospital pa lang, bataan doctors. Kaya
talagang may mga near-death experience. Palibasa, panganay ako, second year high school ata ako noon. Matinding sakit. Nasa Saudi si tatay. Kahit hindi ako marunong lumuwas, sakay ka lang ng pantrangko. Kahit hindi mo alam puntahan, hahanapin mo, magtatanong ka, nasaan ang De Los Santos na hospital. At doon ako nagdasal. Kasi sabi ng doktor, malala. Sa chapel doon, sabi ko kay Lord, Panginoon, pagalingin niyo po ang kapatid ko, magpapari ako. Hindi ko alam kung talagang tinugon o siguro tumugon ako sa pangyayaring iyon dahil din nagmumula sa kalooban ko. Kaya mga kapatid, ano man ang nangyayari, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Huwag mo nang konsumihin ang buhay mo dahil minsan lang tayo mamamatay Pero araw-araw, tayo'y nabubuhay. Bawat gising is a blessing. Bawat gising, sana yung maganda ang ating isipin. Kasi kapag pangit agad ang inisip mo, magiging pangit ang araw mo. Maaapektuhan ang psychological framework. Di po ba? Kaya nga, ito yung pamamaraan ng Diyos kung bakit nabanggit sa atin itong talinhaga. Ibig sabihin, magbunga. Dahil kung hindi at mananatili sa kasalanan, mapapahamak din tayo. Kasi anumang kasalanan, kung pakakaisipin, self-destructive. Sisirain tayo niyan. Galit, sisirain ka niyan. Hindi pagpapatawad, sisirain ang pagtulog mo niyan. Hindi pagkain. Kaya mayroong epekto psychological sa ating physical. Ang problema, gusto naman talaga nating bumait. Ano po? Gusto kong bumait pero di ko magawa. Mayroong rap na ganyan noon Kasi paulit-ulit. Ano ang gagawin ko? May nagtanong pong ganito sa isang pari. Hindi ko alam kung sasang-ayon kayo sa sagot ng paring ito. Yung pari is Salesian. Ano po? Yung Don Bosco, kung alam nyo. Ganito po ang tanong sa pari, Father, paulit-ulit lang naman po akong nagkukumpisal. Pagkatapos magkumpisal, hindi po nagtatagal. Nagkakasala na naman po ako. Para saan pa? Para mangungumpisal uli ako. Yung sagot ng pari, nagsipilyo ka ba kaninang umaga paggising mo? Siyempre naman, Father, mabaho ang hininga natin paggising sa umaga. Sabi ng pari, bukas, paggising mo, huwag ka nang magsipilyo. Total, babaho at babaho din ang hininga. Kaya ganun din sa susunod na araw. Pareho rin ang pagkukumpisal, hindi kailan mawawala ang baho ng hininga. Babalik at babalik yan. Ang kasalanang ating nagawa, maaaring bumalik muli kung minsan nga talagang paulit-ulit. Kaya nga mas kinakailangang magkumpisal. Sapagkat paglapit dito sa kumpisal, ipinapahayag mo yung pag-amin sa harap ng Diyos, ang iyong kahinaan at kailangan mo siya. Kung minsan kulang tayo sa pagtitiyaga, kaya ang paulit-ulit na paggawa ng kasalanan nagiging kalyo sa ating budhi. Magtiwala po tayo. Ang ating Diyos na puspos ng awa at pagtitiyaga. Huwag po tayong masiraan ng loob. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kaya nating magbago. Kaya nating maging tapat sa Diyos. Be patient, for God is patient with you. At uulitin ko lang po. The choice is yours of what you become. Bitter or better. Amen. Tumayo po tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
Mapagpatawad naming Ama, batid mo ang aming mga kahinaan, kakulangan at mga pangangailangan. Sa iyong mahabaging pagkalinga, kami nananalig at nagsusumamo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Maging halimbawa nawa ang mga pinuno ng simbahan ng tunay na pagsisisi at pamumuhay na aayon sa kalooban mo, Ama. Manalangin tayo. Magsikap nawa kaming magtulungan tungo sa ikabubuti ng lahat. Iwasan nawa namin ang pagpuna sa dungis at kapintasan ng aming kapwa nang mapakita ang pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila. Manalangin tayo. Magbunga nawa ang mga kaloob ng Espiritu Santo, pagsisisi, katarungan at pag-ibig sa lahat ng tatanggap ng sakramento ng binyag. Manalangin tayo. Maging mga instrumento nawa kami ng katarungan, kapayapaan at kaayusan sa lipunan. Manalangin tayo. Taimtim po nating idalangin ang ating mga natatanging kahilingan. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming hinihingi ng kapatawaran sa iyo
ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa aming kusang pagtitiis ng hirap. Tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa lahat. Ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inihabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama,
Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, ang aming Santo Papa, si Rufino, ang aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo. Katawan ni Kristo,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maupo po sila. Pagbibigay alam at paanyaya, una, sa darating na Huwebes ay kumpisalang bayan. Ang misa po ay 5:30 p.m. at pagkatapos ng misa ay kumpisalan na. Ano po, kaya inaanyayahan tayo at inaasahan nating at least ay mga 15 pari ang magpapakumpisal. Ano po, sana magdatingan ang mga pari. Ikalawa, tungkol sa pagtanggap sa komunyon, dumadalas po yung may natatagpuan, hindi tinatanggap ng maayos, kaya pinag-iisa pa natin kung papaano hihigpitan dahil kapag ito ay hindi nabigyan ng tamang paggalang, maaari po tayong magsara temporary. Ano po? Ganyan po kaselan sapagkat ang pananampalatayang Kristiyano-Katoliko ay naniniwala sa real presence. Ano po? Kaya napakahalaga pag may nakita po kayong kapwa Katoliko na magbubulsa, dapat sabihan natin. Maaari po nating ikasara yon. Ano po? Kaya ganyan po kaselan ang pagtanggap ng komunyon. At marami na pong nag-alay ng buhay dahil sa banal na sakramento. Kaya nga sa mga susunod na linggo, magbibigay pa po tayo ng kaunting paliwanag tungkol sa pagtamang pagtanggap sa banal na komunyon. Kaya ito po'y paalala lang sa ating lahat. Tumayo po sila. Sumainyo ang Panginoon. Yumuko tayo tingin ng pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayong taglayang kapayapaan ni Kristo.